KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela. Hello mga master at mga lodi. Maraming salamat po sa suporta. Tere na sa karugtong ng ating kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Kabanata 3521-3530. Tagalog Translator, Andy Dors. Tawag. I-prick. I-click. I subscribe kwentong nobela, Kabanata 3521. Isang matayog na gate ang lumitaw sa labas, sa likod ng Grand Emperor Rowan. Iyon ay ang Gate of Six Eternities, ngunit parang may kakaiba. Sa likod ng gate ay ang mabituing kalangitan. Ano ang nangyayari? Hindi lamang naantala ang maitim na demonyong Lotus sa pagpapabagsak kay Alex, ngunit medyo nabigla rin ito ng nakagapos na hole ni Grand Emperor Rowan. Ito ay isang bagay na hindi dapat magkaroon mangyari sa lahat. Madilim na kortina, lumabas ka. Ang maitim na demonyong Lotus ay umungal, at ang buong lugar ay nababalot ng demonyong Chi. Kararating lang ni Lola heavenward at natuklasan itong nakakatakot na demonyong Chi. Natigilan, hindi siya nang ahas na sumulong at pansamantalang nagtago. Sa kabilang banda, ang halimaw na sumusubaybay sa kanya sa likuran ay tumalikod at tumakbo palayo. Boom! Tarat-tarat. Isang pagsabog. Pinasag ng pintig ng puso ang dark curtain. Ang madilim na demonyong Lotus ay namangha. Paano ito posible? Gaano nakatagal mula nang makuha ni Alex ang puso ng Fiend Lord para magkaroon ng ganoong kapangyarihan? At saka, ano ang nangyari sa pusong ito? Kinilala nito si Alex at matindi ang pagtaboy sa kanyang pagsalakay. Kung ganoon, hindi ba mabibigo ang plano? Siya ay namuhunan ng maraming pagsisikap kay Alex. Ang 3,000 Lotus ay nasa loob ng kanyang katawan. Alex hindi malaman ang kanyang landas sa paglilinang, ngunit sa katunayan, ang maitim na demonyong Lotus ang siyang humihila ng mga string sa likod ng mga eksena. Inilagay nito ang lahat ng taya nito kay Alex. Tulad ng pag-aalaga ng baboy, hinintay nito ang baboy para tumaba balang araw bago ito katayin. Nakapagtataka, hindi gumana ang plano dahil sa intervention ng puso ng Fiend Lord. Sa sandaling iyon, malapit nang masira ang madilim na demonyong Lotus. Tar-eret, tar-eret. Boom! Boom boom! Sunod-sunod na tunog. Habang tumitibok ng mas malakas ang puso, nanginginig at dinadalisay ang demonyong katangian ng Dark Demonic Lotus bilang karagdagan sa Six Eternities ni Grand Emperor Rowan. Natuklasan ng Dark Demonic Lotus na ito ay isang hoist na may sariling petard. Ong, ma, ni, pad, ako, hum. Pinigkas ni Alex ang 6 na pantig na mantra. Walang katapusang gininto ang liwanag ang bumaril mula sa gate ng Six Eternities, na lahat ay damapo sa madilim na demonyong Lotus. Arg! Ang maitim na demonyong Lotus ay sumigaw at iniwan ang maraming demonyong Chi bago umatras sa katawan ni Alex. Ito ay kasama ng 3,000 Lotus. Ito ay medyo ligtas hanggat ito ay pumasok sa katawan ni Alex maliban kung siya ay namatay. Alex, kamusta ka na? Yanan, ayos lang ako. Pawis na pawis si Alex. Alam kong hindi tama ang kalagayan mo dati. Ang maitim na demonyong Lotus na ito ay palaging magiging potensyal na banta kung hindi ito tuluyang maalis. Sinabi ni Grand Emperor Rowan, maaari kong pigilan ito pansamantala kasama ang aking Six Eternities. Paano ito? Ituturo ko sa iyo ang 6 na pantig na mantra. Mayroon kang Buddha's life will, kaya ang mga epekto ay salansan. Hindi ito dapat maging malaking problema. Sige. Gayunpaman, noon ay biglang nagpakita si Lola heavenward. Brat, ibigay mo ang puso ng Fiend Lord. Huwag mo akong piliting gawin ang karahasan. Tinalubong ni Grand Emperor Rowan ang mga mata ni Alex. Tapusin siya. Agad namang nagpakawala si Alex ng sunod-sunod na suportang pag-atake na nagpapahina sa kalaban. Sa susunod na sandali, sinunggaban niya ang Immortal Butcher. Tuwang-tuwa si Grand Emperor Rowan nang makita ang Immortal Butcher. Ito ang Immortal Butcher na mayroon ako noon. Malaki. Skyward Sword.
Tumalon si Grand Emperor Rowan at direktang naging isang sinag ng liwanag bago sumanib sa Immortal Butcher. Sa isang iglap, naramdaman ni Alex na buhay ang Immortal Butcher. Hindi niya kailangang hawakan ito, ngunit kusang lumipad ito at nagpakawala ng liwanag ng espada. Nawala niya ang Immortal Butcher, ngunit mayroon pa rin siya. Iba pang mga banal na artifact tulad ng Xavian Sword at ang Chaos Tree. Boom! Tarat-tarat. Isang pagsabog. Nagsimula ang labanan sa pagitan ng mga Onian. Si Lola Heavenward ay mukhang nandidiri, ngunit hindi nagtagal, hindi na siya ngumiti. Ang Skyward Sword ng Grand Emperor ay masyadong matalas, at ang Chaos Tree ang pinaka-problema. Nagkaroon ng power boost ang Chaos Tree sa lugar na ito, kaya nakakainis talaga kapag ginugulo siya nito. Lumipas ang hindi kilalang tagal ng panahon. Tulad ng plano ni Lola Heavenward na tumakas, biglang sinabi ni Grand Emperor Rowan, narito ang aking pangunahing katawan. Maya-maya pa ay may narinig si Alex na sumigaw. Hobby. Banal na kalokohan. Ano ang nangyayari? Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3522. Nang malapit ng mag-away sina Alex at Granny Heavenward, may ilang tao na biglang dumating. Sa isang malapitang tingin, napansin niyang ito ay sina Dorothy, Daye, Phoenix, at Shelly. Walang iba, silang lahat sila ay asawa ni Alex. Gayunpaman, maraming tao mula sa panig ni Grand Emperor Rowan ang dumating. Hindi lamang dumating ang kanyang pangunahing katawan, ngunit narito rin ang Phoenix Empress. Bilang karagdagan, mayroong isa pang 11 babae, na lahat ay mga nabubuhay na may kamangha-manghang paglilinang. Nagulat pa ang isa sa kanila ni Alex. Nakasuot siya ng puting baluti, na may hawak na banal na sibat at sa kanyang katawan ay natatakpan ng Arcane Law Fate. Na-activate na ni Alex ang Spell of Great Fate, kaya nagkaroon siya ng kakaibang perception at comprehension ng kapalaran. Naramdaman niya ang kadakilaan ng tadhana nang lumitaw ang babaeng ito. Umungol si Alex, huwag kang pumunta dito. Bumalik ka. Ang matandang babae na iyon ay isang powerhouse sa Onian Realm. Ayaw nang makipag-away ni Lola Heavenward sa sandaling iyon. Parang hindi niya kayang talunin si Grand Emperor Rowan, pero kakaiba ang mga pamamaraan nila. Pinagnanasaan pa niya ang kanilang mga kayamanan. Si Grand Emperor Rowan ay isang taong nakarating lang sa Onian Realm, ngunit nagawa niyang magdulot ng malaking pinsala sa kanya. Lalo pang nakakagalit. Nakaka-level up pa ang lalaking ito sa laban. Ito ay simpleng hindi narinig. Noon lang, nakita niya ang isang grupo ng mga babae na may malapit na relasyon kina Alex at Grand Emperor Rowan. Kaya agad siyang tumakbo papunta sa kanila. Dawn of Fate. Iniunat ng babaeng nakasuot ng puting baluti ang kamay at pinakawala ng batas ng tadhana. Biglang naalala ni Alex kung sino siya, siya ang diyosa ng kapalaran na minsang nagbuklod kay Nila doon sa tore, Kiniros Rand. Boom! Tarat-tarat. Isang pagsabog. Si Lola Heavenward ay may abot langit na paglilinang. Sa harap ng batas ng kapalaran, ikinawin niya ang kanyang kamay at nilaslas ang pag-atake, na tinanggihan ito kaagad. Gayunpaman, mabilis niyang napagtanto na walang mali. Ang batas ng kapalaran ay mababaw lamang, at ang nakatagong galaw ang pinakamakapangyarihan. Isa itong malaking painting. Pagpinta ng mga bundok, ilog, lupa, at butil. Nabangga si Lola Heavenward sa painting. Nagulat siya. Ito ay isang mahiwagang kayamanan mula sa primordial period na nawala sa loob ng maraming taon, ngunit ito ay lumitaw sa lugar na ito. Good stuff. Akin na ito. Walang kwenta ang isang mahina na magkaroon ng pinta ng bundok, ilog, lupa, at butil. Tinabog ni Lola Heavenward ang kadena ng spell formation sa painting na may malakas na cultivation at nagmamadaling lumabas. Pagkatapos ay kinuha niya ang painting. Ngunit dahil sa pagkaantala na ito, ang pangunahing katawan at avatar ni Grand Emperor Rowan ay lumitaw at nakakuha ng pinahusay na lakas. Samantala, si Dorothy at iba pa ay sumugod sa likuran ni Alex.
Force field of 4 divisions. Ang Phoenix Empress at iba pa ay bumuo ng battle formation at pinalibutan si Lola Heavenward. Hindi na naabutan ni Alex ang mga babae at agad na sumugod kasama ang Chaos Tree. Ang 3,000 mundo sa puso ng kanyang Fiend Lord ay tumibok ng ritmo at isang walang katapusang cosmic energy ang lumundag. Samantala, sumunod din ang puso ni Alex sa pagtibok. Tuwing pumutok ito, ang malakas na enerhiya ng dugo ay sumusugod sa kanyang katawan. Patayin. Cosmic Vines. Explode. Soul Burn. Demonic Sacrifice. Kawalan ng kaluluwa. Pinalakas na sumpa. Wings of Light. King Sword. Destroyer Phoenix Strike. Hindi mabilang na pag-atake ang Damapo sa Lola Heavenward. Gayunpaman, ang matandang babae ay tila may isang layer ng hindi nakikitang hadlang sa paligid niya na humaharang sa lahat ng mga pag-atake. Ang grupo ng mga kababaihan sa paligid ng Grand Emperor Rowan ay nakarating sa tugatog sa diffracted na universo at nilinang sa loob ng 3 milenyo sa Ancient Path. Ang kanilang mga kondisyon ay katulad ng sa kanila, kung saan nag-level up sila pagkatapos pumunta dito. Matagal na nilang narating ang Dominant Realm. Ganunpaman, hindi pa rin nila masira ang depensa ng matandang babae. Skyward Sword. Matapos sumanib sa kanyang pangunahing katawan, gumawa ng hakbang si Grand Emperor Rowan sa wakas. Sa wakas ay tinaga ng espada ang depensa ni Lola Heavenward. Kaagad pagkatapos, itinusok ni Alex ang Xavian Sword sa kanya. Oof! Tinaksak niya ng espada ang matandang babae sa balikat. Angal ng matandang babae habang nakatingala sa langit. Sa kanyang pagtataka, siya ay nasugatan ng isang grupo ng mga mahihina. Sa galit, sinunog niya ang kanyang vital enerhiya, agad na bumagsak sa pagkubkob ng battle formation, at tinapakan ang dibdib ng Diyosa ng Kapalaran. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3523. Tikiniros Trans ay pinalipad na nagbuga ng dugo sa tubig habang ang kanyang puting baluti ay sumabog. Muling sumugod sa kanya ang Skyward Sword ni Grand Emperor Rowan. Tar-eret, tar-eret. Boom boom. Boom. Sunod-sunod na pagsabog. Ito ay isang labanan ng magkakaibang lakas, ngunit ang pagkakaisang ito ba ay itinuturing na lakas? Pinakamahalaga, ang Primordial Tree ni Grand Emperor Rowan, Skyward Sword, 6 Eternities, pati na rin ang Chaos Tree ni Alex ay mga walang katulad na kayamanan. Hindi komportable ang matandang babae habang nakatali ang kanyang mga kamay sa labanan. Kawakas, nawalan ng lakas si Lola Heavenward sa huling sandali. Isa sa mga asawa ni Grand Emperor Rowan ay isang isinumpang diwata. Matapos masira ang kanyang depensa, maraming sumpa ang ginawa sa kanya. Bilang karagdagan, ang 3,000 dakilang daw ni Alex ay naglalaman din ng iba't ibang sumpa. Matagal na siyang natapos. Ang powerhouse sa Onion Realm ay namatay na may hinaing. Pagkatapos noon, nanghina si Alex sa pagod. Sa katunayan, ang pangunahing puwersa sa labanang ito ay si Grand Emperor Rowan at Alex pa rin. Matapos sumanib sa kanyang pangunahing katawan, ang cultivation ni Grand Emperor Rowan ay tumaas, at narating niya ang Intermediate Onion Realm sa maikling panahon. Siya ay pinakamahusay sa pag-bypass ng mga ranggo upang pumatay ng mga kaaway. Para kay Alex, siya ay ganap na manloloko. Ang pinagsamang puwersa ng labanan ng puso ng Fiend Lord, ang 3,000 mundo, ang kapangyarihan ng 13 bituin, at ang cosmic na enerhiya ay hindi mas mababa sa Grand Emperor Rowan. Honey. Tiyakap ni Alex ang ilang babae pagkagaling niya ng konti. Tiyakap pa niya si Shelly. Si Shelly, isang spinster, ay dilat ang mata. Hoy, hey, hey. Hindi mo ako asawa. Huwag mo lang akong hawakan. Napasinghap siya sa galit matapos siyang itulak ni Alex. Tulad ng grupo ng mga tao na gustong magkaroon ng maikling chat, isang napakahusay na halimaw ang sumugod sa kanila. Ito rin ang halimaw na pumatay kay Bridon kanina. Holy crap! Bilisan mo tumakbo. Sabay na tumili si Grand Emperor Rowan at Alex.
Kinuha nila ang mga babae at tumakbo ng galit na galit, ngunit mas mabagal sila kaysa sa halimaw. Inilapag nito ang isang malaking kamay at agad na hinawakan si Phoenix. Ah, Phoenix. Kasuklam-suklam, pumunta sa impyerno. Agad na tumalikod si Alex. Nang makita iyon ni Grand Emperor Rowan at ng Phoenix Empress, nagmadali din silang iligtas siya, ngunit ang halimaw na ito ay mas malakas kaysa kay Granny Heavenward. Nakita nilang malapit nang mamatay si Phoenix sa kamay ng halimaw. Noon lang, isang sinag ng pilak na liwanag ang dumaan sa halimaw. Oof! Naputol agad ang katawan ng halimaw. Dalawang figure ang dumating pagkaraan ng ilang sandali. Si Hailey at ang kanyang junior, September. Nang makita ni Alex si Hailey ay nagulat siya at bahagyang natigilan. Hailey, bakit ka nandito? Ito ba? Ang projection mo pa rin. Napangiwi si Hailey nang makita ang maraming dilag sa eksena. Galit na sabi niya, "It's my main body. Anong ginagawa mo? Nandito ka ba para sa isang outing kasama ang maraming babae?" Ilang sandali pa at dumarami na ang mga babae. Parang tama ang tono niya, parang babaeng matagal nang hiwalay sa asawa. Hindi makapaniwala ang junior na si September nang makita niyang ganoon ang kinikilos ng kanyang senior. Tapos, mas lalo siyang natarante pagkatapos tumingin kay Alex. Ano ba? May mga babae na ang lalaking to. Bakit kakabit sa kanya ang isang gifted genius na tulad ni Hailey? Nagmamadaling sabi ni Alex, "Hailey, nagkamali ka ng lahat. Ito ang aking mga nakatatanda at mga tiyahin." Pagkatapos noon, sa wakas ay nakilala ni Grand Emperor Rohan si Hailey. Siya ang nakatatanda na iyon na biglang dumating at umalis sa sinaunang daan noong araw na iyon. Talagang hindi niya inaasahan na mapupunta siya sa ganitong uri ng relasyon kay Alex. Nang malaman ni Hailey ang katotohanan, bahagyang gumaan ang loob niya. Bakit kayo napunta sa Eye of Nine Yin? Hindi mo ba alam na napakadelikado ng lugar na ito? Hindi lang ito isang lugar na maaari mong puntahan ngayon. Sagot ni Alex, "Ayoko din pumunta dito. It's because of an urgent matter. Hindi ka dapat magtagal dito. Sumama ka sa akin." Sabi ni Hailey. Pagkasabi nito, huli na ang lahat. Tinagtagal, ang Primeval Lord of Heaven at Pito na abutan ng mga Eternals ang karamihan at pinalibutan sila. Haha. Nandito talaga ang puso ng Finlord. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3524. Nagulat si Alex, Grand Emperor Rohan, at ang iba pa nang makitang papalapit ang pitong immortal na dalubhasa sa kaharian. Ang antas ng ekspertong ito ay maaaring patayin silang lahat sa isang suntok, tama ba? Alex, mukhang nahihirapan na tayo sa pagkakataong ito, sabi ni Grand Emperor Rowan kay Alex. Ito ang malaking pagsubok ng buhay at kamatayan, malungkot ang mukha ni Kiniros. Siya ang Diyosa ng kapalaran at, kung minsan, nakikita ang kapalaran ng mga tao. Sa sinabi ko noon, "He is my guy," at kung sino man na maglakas loob na hahawakan siya ay maging kaaway ko, at tiyak na papatayin ko. Sabi ni Hailey sabay harang kay Alex. Sinabi ng Ancient Divinity, Heavenly Finsec, "Hindi mo kami mapipigilan ng iyong nakatatandang kapatid na dalawa, kaya bakit ka nakikipaglaban ng buong tapang?" Ang upuang ito ay may puso ng Diablo at hindi eksklusibo. Basta't isinasakripisyo natin ang mga buhay na nilalang sa loob ng diffracted universe, kaya nating pigilan ang sarili sa everlasting door. Ano? Upang magsakripisyo sa mga nilalang sa loob ng diffracted universe. Natigilan sina Alex, Dorothy, at ang iba pa nang marinig nila ito. Ang kanilang mga pamilya, mga anak, at mga kaibigan ay naroroon lahat sa magkakaibang universo. Theodora ay cold-blooded at hindi makatao, malamig na sabi ni Hailey sa karamihan. Ano sa palagay nyo guys? After hearing this, you still standing with him? Sumasang-ayon ka rin ba sa kanyang mga salita at handa ka ng isakripisyo ang buong diffracted universe? Walang sino man ang tumutol sa kanya.
Nangangahulugan iyon ng tacit approval. Haha. Haha. Kaya iyon ang iniisip ninyong lahat. Noon, sinabi ninyo na ang lahat ng nilalang ay pantay-pantay at ang kabutihang loob ang namamahala sa mundo. Ngayon, kumakain ka ng dugo ng tao nang hindi kumukurap ng iyong mga mata. Hindi rin mapalagay ang mga immortal sa harap ng pangungutya ni Haley. Ang sinabi ni Yodera ay hindi makatwiran, sabi ng isang walang hanggan mula sa Southern Dominion. Kahit na isakripisyo ay dapat gawin ngayon, ang lahat ay pangmatagalan. Kapag isinakripisyo na natin ang diffracted universe ngayon, at kapag na-control natin ang everlasting door, at lahat ay mabubuhay magpakailanman, magsasama-sama tayo para lumikha ng bagong diffracted universe. Pumapayag ka bang papatayin kita at gagawa ng bagong bersyon ng iyong sarili? Tanong ni Haley. Ha? Siyempre, imposible ang isang kasunduan. Humph, kayong mga tao, kayong lahat ay ipinanganak at lumaki sa diffracted universe, kaya natural na wala kayong pakialam sa buhay at kamatayan ng diffracted universe, ngunit ako ay nagmula sa diffracted universe, kaya kung gusto mong sirain ang diffracted universe, patayin mo muna ako. Yumuko si Ancient Divinity, pagkatapos ay bumulalas, gawin mo. Malapit nang sumiklab ang isang super war. Naghanda si Haley at ikinaway ang kanyang kamay upang lumikha ng isang nebula. Ang langit at lupa ay agad na nagbago ng kulay, at ang liwanag ay nabulag sa mga mata. Go! Pinakapulupot niya si Alex at ang iba pa, ipinatawag ang kanyang kapatid na si September, at sumugod sa likuran ng hindi nakikisali sa labanan. Ang nakalilitong epekto ng nebula ay sumanggalang sa banal na kaisipan ng walang hanggan. Tumagal lang ito ng isang segundo, bagaman. Agad na sumingil ang pitong eternal. Kasunod nito, nagsimula ang malalaking galaw. Pinapatawag ang mga katulong. Ang listahan ng walang hanggang antas na mga divine beast, puppet, at out-of-body avatar ay walang katapusan. Itinapon pa ng Ancient Divinity ang formation board. Agad itong nagbukas ng isang void gate dito. Roar! Isang malaking toro ang umungal at sumugod palabas, na sinundan ng isang kayaig ng mga demonyong toro. Ang bisita ay wala maliban sa Bull Demon King. Marami pang makapangyarihang tao ang sumugod kaagad pagkatapos noon. The Great Rock with Golden Wings, the Great Sun Peacock, the Gigantic Divine Bird, the Sunset Golden Crow, at marami pa. Cheers! Maraming tao ang nagtungo kay Haley at sa iba pang nakaalis. Tar-eret, tar-eret. Boom boom boom. Sunod-sunod na pagsabog. Sa puntong ito, ang puso ni Alex ay tumitibok ng mas marahas at malakas kaysa dati, at ang bawat pintig ay nakakagulat na malakas. Naglabas ng painting si Haley. Ang mapa ng komunidad ng bundok at ilog ay dati nang inagaw ni Lola Heavenward. Pagkatapos ay ginamit ni Haley ang pagpipinta na ito upang balutin si Dorothy, Grand Emperor Rowan, at iba pa dito at pagkatapos itabi ito dahil kung hindi, ang gayong malakas na vibration ng heartbeat ay maaaring yumanig sa kanila hanggang sa mamatay. How can his heartbeat be so powerful, senior sister? Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3525. Pamukha ang bibig ni September para magtanong ng hindi niya maintindihan. Sabi ni Haley, I'm not sure too. Ayon sa logic, ito ay kakaibang makapangyarihang tibok ng puso. After the Finlords na iniimbak ng puso sa puso ng tao, saglit lang itong tumibok bago pumasok sa hibernation, na ginagawang imposibleng maobserbahan ng mga tagalabas ang katapusan, ngunit siya na ngayon. Alex, kumusta ka na? Tiyakap ni Haley si Alex at nag-aalalang tanong. Sa gitna ng tibok ng puso na ito, nakaranas ng napakasakit na pagsubok ang 5 panloob na organo at universo ni Alex. Pinagpapawisan si Alex at malumanay na sumagot, Haley, I am fine. Huwag kang sumangayon na serain nila ang diffracted universe. I know, I told you, hindi ako papayag sa kagustuhan nila even if I battle to death, sabi ni Haley. Pagkatapos ay marahan niyang pinupunasan ang pawis ni Alex sa kanyang noo.
Pumasok siya sa katawan niya gamit ang sariling chi. Umunat ang noo ni September sa kanyang nakatatandang kapatid at sinabing, "Senior ate, sa oras na ito, kung magpapakain ka ulit sa kanya ng chi, magkakaroon ng malaking gulo." "I don't care," sabi ni Hailey, "hindi ko kayang tingnan siya na magdurosa." Ibinuka ni September ang bibig niya para magsabi ng kung ano-ano pero itinikom muli. "Hailey, huwag kang magpapatalo." Kaya kung kumapit, ulalas ni Alex. Sabi ni Hailey, "Huwag kang mag-alala, pinili ka ng puso ng Finlord, para hindi ka mamatay, at baka iba ang landas mo kaysa sa dati." Pinili ka ng puso ni Finlord. Pinagsasama-sama nito ang iyong puso. Kapag tapos na, walang makakaagaw muli sa puso ng Finlord. Ituloy na natin. "Pakiramdam ko ay may tumatawag sa akin sa unahan," sagot ni Alex, tumango siya. Buti. Pero, naabutan lang sila ng mga humahabol. Ang unang dumating ay ang lahat ng mga banal na ibon at hayop na kilala sa kanilang bilis sa Chi Universe. Lalo na ang gigantic divine bird na kahit na mas lumalaban sa ilalim ng dagat na ito. Hindi nagtagal ay nagpahinga ito sa harap ni Alex at ng iba pa. Mayroong dalawang eternal sa likod nito, ang dakilang emperador at ang hari ng siyam na kamatayan. "Kevin Bane, ibigay mo siya." "Wala kang paraan," sabi ng hari ng siyam na kamatayan. "Siya ang aking lalaki. Paano ko siya ibibigay sa iyo?" Inisya ni Hailey. "Kung gayon, sayang, ang siyam na eternal, isa ang babagsak ngayon," sabi ng dakilang emperador. "Patayin." Nagsimula ang malaking labanan. Ipinatawag ni Hailey ang isang planeta gamit ang kanyang mga kamay, bumaba mula sa langit at lumapag ng malakas mula sa itaas. Kung nangyari ito sa diffractive universe, ito ay hindi maiisip, ngunit sa mga mata ng Eternals, ang ganitong uri ng nakakatakot na eksena ay tila hindi masyadong hindi kapanipaniwala. Si Alex ay protektado ni Hailey. Sa panonood ni na Hailey at Setyembre na lumaban sa 7 dakilang Eternal at sa malaking bilang ng mga tropa ng kaaway, si Alex ay nababalisa sa kanyang puso ngunit hindi siya nakakatulong sa anumang paraan. Sa halip, ito ay isang gawaing bahay para kay Hailey. Ang suntok ni Hailey ay pumatay ng malaking bilang ng maliliit na sundalo. Maraming Minotaur ang walang ideya kung ilang tao ang namatay. Ang galit na Bull Demon King ay tumalon sa kanyang mga paa at nagsuka ng dugo. Gayunpaman, walang pagtakas. Si Heavenbane Hailey ang pinakamahusay sa siyam na Eternals at hindi immortal powerhouses, gaano man karami ang dumating at ilan ang napatay. Sige, patayin mo na siya. Ang puso ng Finlord ay hindi namamatay. Sa pinakamabuti, ang batang iyon ay madudurog, ngunit ang puso ng Finlord ay mananatiling buo. Malakas na bulalas ng sinaunang divinity. Sumunod kaagad ang isang serye ng walang hanggang antas na pag-atake. Ang makapangyarihang kapangyarihang iyon ay ganap na hindi maintindihan sa mga salita. Lahat ng mahiwagang kayamanan, panuntunan, at kapangyarihang kosmiko ay binomba sa bawat pagliko. Inatake pa ni Hailey ang isang planeta ng self-destruct move. Tar eret, boom boom boom. Sunod-sunod na tunog. Isang Starlight Sword ang naglaslas sa Grand Emperor Sword sa isang kisap mata. Oh, Grand Emperor. Namatay na ang Grand Emperor. Natigilan ng mga tao. Siguro nakakonsumo siya ng maraming enerhiya para patayin ang Grand Emperor, huwag mo siyang bigyan ng oras para makabawi. Patayin mo siya, sabi ni Ancient Divinity. Senior brother, in a moment, you help me protect Alex. I want to go on a killing spree. Ipinahayag ni Hailey noon kay Setyembre. Sige, ate, ikaw na ang bahala sa sarili mo. Sagot ni September. Biglang, isang itim na punyal sa kamay ni September ang hindi inaasahang tumagos sa puso ni Hailey sa pagpikit ng mata. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3526. Ano? Paano nangyari ito? Napatitig ang nagtatakang si Alex sa punyal na tumagos ng malalim sa puso ni Hailey.
Hindi niya kilala si September, pero para sa kanya na sumama kay Hailey ay nagpakita na walang magiging issue. Wala ring ideya si Hailey kung ano ang aasahan. Kawalang buhay na mga mata, tinanong niya, Senior Kuya, bakit? Sumagot si September, Senior Sister, ayokong mamatay dito. Nakamit ko na ang kawalang hanggan. Paano ako mamamatay tulad niyan? Bukod pa rito, kahit na ako ang iyong nakatatandang kapatid, hindi ako pinapahintulutang mamatay kasama ka. Baka pag-isipan ko pa kung ako ang taong pipiliin mo. Habang sinasabi niya ito, muling naglabas ng lakas ang kanyang mga kamay. Ang pagdagsa ng dakilang walang hanggang kapangyarihan ay tumusok sa puso ni Hailey. Nagulat din ang anim na natitirang Eternal sa tabi niya sa eksenang ito. Nakakamangha, magaling. Ancient Divinity said. Namumula ang mga mata ni Alex sa pagnanasa. Isinalang-alang niya ang kanyang sariling pagkamatay, ngunit hindi niya maisip na si Hailey, isang walang hanggang eksperto, ay nagtatapos ng ganito. Ang mga piraso at piraso tungkol sa relasyon nila ni Hailey ay nag-flash sa kanyang isip na parang isang pelikula. Hindi. You deserve death. Isang nakakagulat na dagindong ang pinakawala ni Alex, ang kanyang puso ay sumakit na parang kutsilyo sa oras na iyon, at ang kanyang tibok ng puso ay kasing lakas ng isang kampana at tambol. Tar-eret, tar-eret. Boom boom boom. Sunod-sunod na pagsabog. Pamawa sa kanyang puso ang matinding kalungkutan. Sa isang kamao, walang awa niyang pinasabog si September. Siya ay napuno ng puot sa pagkakataong ito, at hindi siya tumayo. Walang pakialam si Alex kung ito ay Buddha Power, Witch Power, Cosmic Energy, Chaos Chi Energy, o Black and White Chi. Pasimple niyang sinakta ng subconsciously sa galit at sakit. Boom! Tarat-tarat. Isang pagsabog. Ito ay napakabilis. Hawak pa rin ng kamay ni September ang punyal, at ngayon lang niya natuklasan ang pag-atake ni Alex sa kanyang sarili, at sumagi sa kanyang isipan ang pag-aalipusta ng ilapat ang kamao ni Alex sa kanyang dibdib. 13 bituin ang nagsanib bilang isa upang bumuo ng isang lumilipad na punyal. Ang kalooban ng sansinukob ay idinagdag dito, 3,000 lotes, 3,000 dakilang daw, at kahit isang maliit na butil ng dark demonic lotus energy. If si September, isang walang hanggan, ay namangha ng matuklasan na ang hampas ni Alex ay tumama rin sa kanyang puso, kasama ang lumilipad na punyal na tumusok dito. 13-star chain flying dagger. Talaga. Nasa kamay mo talaga. Si Alex mismo ay naguguluhan sa puntong ito. Isang napakalakas na suntok ang ginawa niya na kahit siya ay hindi makapag-isip ng malinaw. Sa sumunod na segundo, ang bibig ni Hailey ng dugo ay napalitan ng kulay dugong nebula na bumalot sa buong karamihan. Sabay sampal kay September ng malakas, Senior Kuya, tapos na ang relasyon natin. Gusto mo akong mamatay. Ito ay hindi gaanong simple. Malaya kang habulin ako. Lumapit ka. I'll kill every single that I see. Go, Alex. Sumabog ang puso ni Hailey, ngunit hindi siya namatay. Nang makamit ang walang hanggang kaharian ng paglilinang, maaari siyang muling buuin gamit ang isang patak ng dugo na walang puso hanggat pinapayagan ang mga kondisyon. Gayunpaman, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay ganap na naubos sa loob ng maikling panahon. Galit na sigaw ni September, hindi ka pa rin kumikilos, Ancient Divinity. Kailan ka ba kikilos? Ang anim na Eternal na eksperto, pati na rin ang malaking bilang ng mga eksperto sa Peak Eternal, ay ipinatawag mula sa Chi Universe, lahat ay naglunsad ng malalakas at napakalaking pag-atake kina Hailey at Alex sa isang iglap. Nadurog ang puso ni Hailey, at labis siyang nagdusa. Tumakbo siya sa tabi ni Alex, ngunit hindi kasing bilis ng mga humahabol sa likod niya. Ilang sandali pa ay bumagsak si Hailey matapos makatanggap ng suntok sa likod na dumura ng dugo. Bumagsak din si Alex sa lupa. Napansin ito ni Alex at nagmamadaling bumalik para sunduin si Hailey bago nagpatuloy sa paglalakad. You put me down, Alex. I'll delay them for a while. Bilasan mo. Sabi ni Hailey na ito ay para sa iyo.
Inilabas niya ang isang painting ng mountains, rivers, plants, and grains na kinabibilangan ng asawa ni Alex, Rowan, at iba pa. Itinago ni Alex ang painting ng mountains, rivers, plants, and grains at sinabing, sa tingin mo ba makakatakas ako sa mga taong ito? O naniniwala ka bang iiwan kita dito? Hindi nakaimik si Hailey. At talagang pinalibutan sila ng mga humahabol sa kanila. Ngayon ko lang nasaksak si September, baka may fighting chance. Pinag-isipan ito ni Alex sa kanyang puso bago muling tumingin sa unahan. Ang tawag na iyon ay naging lalong apurahan. Pakiramdam niya ay tapos na ang kanyang pagkakataong mabuhay doon. You can't run away, and you can't protect him, senior sister. Sabi ni September habang nakabuka ang bibig. You filthy beast. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3527. Masyadong hinamak ni Alex ang taong ito kaya hinawakan niya si Hailey at sumugod sa kanya. Sa mga eternal na ito, siya ang pinakamahina, ngayong nagkaroon siya ng pinsala sa puso. Chaos 3. Bago dumating ang tao, nauna ang puno. Sa pagpapala ng Chaos Pearl, ang Chaos Tree ay makapangyarihan, at ang napakalaking ugat nito na bumulusok sa lupa ay nakabalot noong Setyembre. Gayunpaman, ang natitirang 6 na Eternal at daan-daang Eternities ang nagbagsak ng kanilang mga pag-atake sa isang stream. Lone Star, Heavenly Fury. Sumigaw si Hailey, at lumitaw ang isang napakalaking bituin, mabangis na bumagsak. Naglabas ito ng pakiramdam ng nalalapit na kapahamakan. Rumble. Ang lahat ng mga patakaran ay binaluktot bilang resulta ng marahas na pagsabog. Ang mga walang hanggang eksperto ay nagkakagulo, at lahat sila ay tumakas sa sandaling sumabog ang bituin, ngunit sa eksaktong sandaling ito, si Hailey ay humiwalay kay Alex at hinabol sila. Nasa ganitong kalagayan siya, at gusto pa niya silang habulin. Makalipas ang ilang saglit, ang langit ay nagpakawala ng nakakabinging dagandong. Ang mga liwanag na haligi ay sumugod sa kalangitan. Ang panig ni Alex ay patuloy na naglunsad ng mga pag-atake laban sa Setyembre, ngunit ang mga nakaraang pag-atake ay hindi maaaring mangyaring replicated, at ang 13-star chain flying dagger ay hindi na lumitaw muli, na nagpapahiwatig na si Alex ay nawala ang kanyang dating estado ng pag-iisip. Gayunpaman, ito ay hindi walang konstruksyon. Ang puso ng Fiendlord ay tumitibok, at ang kanyang kapangyarihan ay lumalaki. Ang kanyang mga pag-atake ay maaari na ngayong patuloy na madaig ang 3,000 dakilang daw. Ang isang suntok, halimbawa, ay nakapaloob sa 12-dosenang 3,000 dakilang daw. Ang ganitong uri ng kakayahan ay maaaring ipatupad ng walang katiyakan. Ito ay lubos na epektibo. Ang Setyembre ay nasagasaan ng Chaos Tree at pinutol. Hindi niya ikinamatay ng pag-atake ni Alex, ngunit ito ay napakasakit. Ito ay sa tiyak na sandali, kapag ang hari ng tao ay bumagsak. Tigaw ng karamihan. Paano magiging napakalakas ng Heavenly Fiend kung pumutok na ang puso nito? Umatras si Hailey, ngunit napuno siya ng dugo. May malaking sugat sa kanyang tiyan, at sa iya'y malapit ng malaglag ang mga bituka. Nalungkot si Alex nang makita ito. Isang malakas na suntok ang ibinato. Ang 13-star chain flying dagger ay muling lumitaw sa pagkakataong ito. Nilaslas ng isang laslas ang baywang ni September. Arg! Isang malungkot na sigaw ang pinakawala ni September. Niyakap ni Alex si Hailey at kukunin na sana ang Chaos Tree at tatakas ng matuklasan ito ng isang walang hanggang eksperto at nagsakripisyo ng mahiwagang kayamanan para matrap ito. Salamat, Chaos Tree. Sa kabila ng maliit na puno, may Chaos Pearls dito. Haha. Gustong agawin ng walang hanggang eksperto ang Chaos Tree nang tingnan niya ito. Anong gagawin ko? F***. Punta tayo sa iisang lugar. Desidido si Alex. Ang mga gustong makuha ang Chaos Tree ay kailangang masira ang kanilang pag-asa. Pagsira sa sarili. Habang ang Chaos Tree at ang Chaos Pearl ay sumabog, ang langit at ang lupa ay nanginag.
Ang Setyembre ay sumabog sa lugar, at ang eternal na eksperto na gustong agawin ang Chaos Tree ay nasa masamang kalagayan din. Sa magkabila niyang braso ay naputol, ang kanyang tiyan ay tinusok ng isang napakalaking sanga, ang kanyang katawan ay puno ng mga butas, at ang kanyang bungo ay natangay. Gayunpaman, hindi pa ito patay. Isang laslas pa para sa'yo. Ang mga mata ni Hailey ay kumikislap na may matinding pagpatay, at itinaas niya ang kanyang kamay sa isang strike gamit ang Stardo knife. Pinugutan niya ang ulo at kaluluwa ng lalaki mula sa itaas hanggang sa ibaba na parang pinugutan ng ulo mula sa isang alternatibong dimensyon. Bumagsak ang Setyembre. Ang pula ng dugo ay namatay din. Mayroong 9 na eternal sa kabuuan, 4 sa kanila ang namatay sa parehong oras. Ito ay masyadong mabisyo. Naubos na ang Heaven Bane at hindi na kayang gumana. Wala na siyang kapangyarihang lumaban. Let's attack, sabi ng Primeval Lord of Heaven. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3528. Nawasak si Alex sa pagsira sa sarili ng Chaos Tree. Ito ay isang kasama na sumama sa kanya sa lahat ng paraan, at kung wala ang patuloy na supply ng enerhiya ng Chaos Chi, ang kanyang paglilinang ay hindi magiging mabilis na umuunlad. Gayunpaman, hindi ito ang oras para ma-depress siya. Mabilis niyang niyakap si Hailey, na puno ng dugo, at habang desperadong ginagamot siya ng Ultimate Book of Medicine, na-trigger ang kanyang potensyal at nagmamadaling pumunta sa lokasyon kung saan ang kanyang tinawag siya ng isip. Pabulin. Patuloy silang hinahabol ng mga humahabol sa likod. Alex, no need to waste chi energy to renew my life. I know my own injuries. It's hopeless, sabi ni Hailey. Huwag mong sabihin yan. There must be a way. Mayroon talagang paraan, sabi ni Alex. Umiling si Hailey, at sabi, hindi ko na mahawakan. Sa katunayan, pagkatapos na mabawi ang aking memorya, hindi ako masaya. Mas gusto kong manatiling mangmang at walang maalala. Masyado kang philandering. Paano ka magkakaroon ng napakaraming babae? Kasya ba ang puso mo sa kanilang lahat? Dadurog ang puso ni Alex habang pinagmamasdan ng mahina nitong anyo. Stop talking. Meron pa akong elixir at divine medicines dito, and yes, there is the original life liquid. Diffracted universe level stuff is ineffective for me, marahang umiling si Hailey. Habang nagsasalita siya, ang walang hanggang eksperto na may pinakamataas na antas ng bilis ang unang nakahabol. 4 na eternal na eksperto ang namatay sa isang kisap mata, at ang natitira ay nag-aalala din tungkol sa kung anong mga walang kwentang card ang mayroon pa rin ang Heavenly Fiend. Talagang naging maingat sila tungkol sa pagpapahintulot sa mga subordinate ng Onion Realm na humingi muna ng death wish. Maluha-luha at wasak na puso, sinabi ni Alex, Hailey, tahan ka. Kaya mo yan. Sa harap dapat may nasa harap, may makakapagligtas sa atin. He yelled. He moved onward. With one hand on Alex's chest, Hailey murmured, pwede naman kung makipaglaban ka ng lubusan. Dapat umalangaw-ngaw sa lumilipad na punyal. Ang Heavenly Chainsword ng 13 Stars ay naglalaman ng kalooban ng 13 kalawakan. Tutulungan kita ngayon sa pagpatay sa lahat. Sana tama ang naging desisyon mo. Sa sandaling iyon, si Alex at ang Heavenly Chainsword ng 13 Stars ay nagkaroon ng mas matibay na samahan. Isang giant rock monster ang hamarang sa kanyang dinadaanan. Patayin. Nilaslas ni Alex ang giant rock monster gamit ang Heavenly Chainsword of 13 Stars, nagbuga ng nakakapangangilabot na liwanag, at tumalsik ang tubig dagat. Tinubukan ng giant rock monster na tumakbo, ngunit ito rin ay huli na. Umiyak ito at nahati sa dalawa. Ang sumunod na segundo, ang Ancient Divinity ay pinakawalan ng Jade Clear Divine Thunder. Ang kulog ay berde at maganda, ngunit ito ay lubhang nakamamatay. Nang makita ito ng Heavenly Fiend, ikinaway niya ang kanyang kamay at tinawag ang isang nasusunog na planeta tulad ng araw upang harangan ang Jade Clear Divine Thunder, at pagkatapos ay nagkaroon ng malakas na boom.
Nanginig ang mata ng siyam na yin, at napuno ng tsunami ang kalangitan. Nabasag ang planeta, at ang natitirang kapangyarihan ng Jade Clear Divine Thunder ay pinakawalan. Agad na tinulak ni Healy si Alex. Ang liwanag ng bituin ay kumikinang ng maliwanag habang si Healy ay gumagawa ng kanyang sariling depensa. Gayunpaman, nabigo ang depensa na ganap na harangan ng Thunderbolt, at isang ray ng Thunderbolt ay sumabog ang katawan na may peklat na. Napunit ang katawan ni Healy. Healy. Ikaw. Pilit na sigaw ni Alex. Lalong lumakas ang pintig ng kanyang puso na parang gumuho ang langit at lupa habang naglulunsad siya ng sunod-sunod na pag-atake sa Ancient Divinity. Ang Heavenly Chainsword ng 13 bituin ay pinatong ng 3,000 Great Daw upang bumuo ng isang slash formation na napakalakas na kahit ang sinaunang Divinity ay hindi nang ahas na tanggapin ito kaagad. Tinamantala ni Alex ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagpulot sa katawan ni Healy. Ang mga naputol na bahagi ay muling ikinabat. Ang dakilang paraan ng pagpapagaling. Ang dakilang paraan ng pagbawi. Ang dakilang paraan ng muling pagkabuhay. Ang Great Lucky Method. Ang dakilang paraan ng kapalaran. Niyakap ni Alex ang katawan ni Healy, at bumulwak ang enerhiya na parang bundok, tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi, at nanalangin siya sa kanyang puso, mga Diyos at Buddha sa langit, mangyaring iligtas siya. Ako ay handang isuko ang buhay ko para sa kanya. Isang mahimalang eksena ang naganap. Si Healy, na nagkaroon ng malubhang pinsala, ay ganap na nakabawi. Nagising siya. Haha, Healy, nabuhay ka na rin sa wakas. Tuwang-tuwa si Alex. Tanga, bakit mo ginagawa ito? Tanong ni Healy. Ang mabuhay ng magkasama ka, at ang mamatay na magkasama ka. Mariing deklara ni Alex. Pagkatapos ay nagpumilit siyang tumakas. Ang supernatural na tawag na iyon ay ang kanyang huling pagpigil. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3529. Matapos nilang matakasan ang kamatayan, sa wakas ay dinala ni Alex si Healy sa destinasyon. Isa itong napakalaking libingan. Nilaslas ni Alex ang malaking nicho gamit ang Heavenly Chainsword of 13 Stars at nagmamadaling pumasok. Pagkatapos, natuklasan niya ang isang altar sa loob. May kabaong din sa ibabaw ng altar. Naramdaman ni Alex ang sariling tibok ng puso na kahit kailan ay hindi naging mas malakas. Ito ba ang hinahanap mo? Tanong ni Healy. Ito ang kabaong na tumatawag sa akin. Ulalas ni Alex. Alam ni Alex na hindi na siya makapaghintay dahil nakikita na ang mga humahabol sa kanya. Ito na ngayon ang pinakadakilang pagtitiwala niya at kung hindi ito gagana, siguradong kamatayan ngayon. Buzz. Nagbigay galang si Alex at saka itinulak ang takip ng kabaong. Dapat tingin ng dalawang tao sa loob at sila nga ay nabigla. Paano naging ikaw? Ulalas ni Healy. Ito ay masyadong nakakagulat, isang tao ang nakahiga sa loob ng kabaong. Kamukhang kamukha niya si Alex, suot sa katawan niya kundi parang buhay, pati ang mga ugat sa ilalim ng balat ay nakikita. Natigilan din si Alex. Sino ba talaga ito? Ano ang kanyang pangalan? Fiend Lord? He's the Fiend Lord? Biglang sigaw ni Healy. Naalala niya ang ilang salita na nakasulat sa inscription ng puntod na iyon noon, ngunit hindi niya gaanong pinansin noon. Ngayon, sa paggunita sa imaheng iyon, natitiyak niya na ang taong nakahiga sa kabaong ay Fiend Lord, dating tagapag-alaga ng mga huling nilalang na walang hanggan. Bastos na Panginoon. Paano ito magiging kamukha ko? Baka ikaw ang reincarnation ng Fiend Lord. Nagtataka si Healy. Hindi, ang aking dating pangalan ay Dimitri, at ang aking natitirang kaluluwa ay nasa banal na koleksyon pa rin. Marahil ito ay isang reinkarnasyon ng isang sundalo. Subukan mo, at ang iyong lakas ay dapat na tumataas kung maaari kang makiisa sa laman ng halimaw na Panginoon. Bilasan mo, wala nang maraming oras. Nang matapos magsalita si Healy ay dumating ang Ancient Divinity at iba pa. Natuklasan din nila na ang nasa kabaong ay kahawig ni Alex.
Ang reincarnation ng sundalo ng Fiendlord, ang batang ito ay isang Fiendlord. Hindi natin siya papayagang mag-fuse, patayin. Nagsimula ang pagsasanib sa sandaling idiin ni Hailey si Alex sa kabahong at ang kabahong ay marahas na pumutok. Nag-overlap at lumutang ang laman ni Alex at ng Fiendlord, sumasabog na may 10,000 sinag ng liwanag. Nang makita ito ni Hailey, natawa siya at sinabing, 2 hakbang ka na, haha. It will be the time of your death when his fusion is complete. Heaven Bane, UD asterisk man D asterisk tick, papatayin muna kita. Ulalas ng sinaunang divinity. Roar. Ang sinaunang divinity ay gumuhit ng kamihata. Ito ay walang iba kundi ang kanyang enchanted treasure, ang Fane's Banner. Walang awa itong pumulupot kay Hailey. Tumingin si Hailey kay Alex at nakaramdam ng nostalgic, at napaluha siya. Ang ancient divinity ang nagbigay ng nakamamatay na suntok sa kanya. Ito ay dahil walang kabuluhan ang lumaban sa kanyang kasalukuyang estado. No. Ilabas mo ako, pangabasin mo ako. Wag na, Hailey. Wag na. Please. Don't. No. Nasaksihan ito ni Alex ang eksena, ngunit hindi siya maaaring makialam. Ang tanging magagawa niya ay panoorin habang si Hailey ay tinangay ng Fane's Banner, sinunog, at kalaunan ay naging isang batik ng Stardust. Nahulog ang Heaven Bane. Dagandong. Si Alex ay napuno ng kalungkutan na ang pinagsamang banal na liwanag ay yumanig. Hinamak niya ito. Ang iba ay nagsimulang umatake kay Alex. Ang pinagsamang gininto ang liwanag, gayunpaman, ay hamarang sa lahat na naging sanhi ng anumang pag-atake na hindi epektibo. Sinabi ng sinaunang Diyos, ngayon ay mayroon lamang isang paraan. Isakripisyo ang bawat buhay na bagay sa buong sansinukob. Mas mabuti para sa kanya ang ganitong paraan. Ang Fiendlord na sundalo ay muling mabuhay. Ginagamit namin ang sakripisyo sa direktang manipulahin siya at pilitin siyang ibunyag ang lihim ng walang hanggang pinto. Alam ba niya ang sikreto ng walang hanggang pinto? Tanong ng isang walang hanggan. Ang ancient divinity ay tumugan ng katiyakan, talagang naman, paano maisasakripisyo ang diffracted universe? Haha, inihanda ko na. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3530. Tiricit asterisk S. The Diffracted Universe. Earth. Tanghali na ngayon, at tirek na tirek ang araw. Isang grupo ng mga kabataang lalaki at babae ang lumangoy, naglaro, at nagpaaraw sa isang gintong dalampasigan, na nakikipag-ugnayan sa isa't isa at nagpapataas ng damdamin ng isa't isa. Isa sa mga kabataan, si Autumn, ay itinulak pababa sa beach chair ng isang mainit na babae, na nagsabing, Kuya, ang init ng araw, bibigyan kita ng sunscreen. Pagkatapos, habang binibigkas ang mga salita, ang araw ay naging ganap na madilim. Ang bawat tao ay itinaas ang kanilang mga mata sa langit, lamang upang matuklasan na ang araw na nagniningning ng maliwanag sa buong araw ay naging pula ng dugo. Kaya't ang liwanag na nagniningning ay madilim na pula tulad ng dugo, at ang lahat ay tila naliligo sa liwanag ng dugo. Ano ang problema? Paano naging ganito ang araw? Solar eclipse ba? Gayunpaman, sa lalong madaling panahon napansin ng lahat na ang isang napakalaking brimstone ay lumitaw sa tabi ng kulay dugong araw. Magtataka sana si Alex kung nandoon siya. Ito ay dahil sa kanyang pamilyar sa brimstone. Siya at si Phoenix ay pumasok sa espasyo ng altar sa ibaba sa pamamagitan ng brimstone na ito sa simula, sa Sinless City sa Witch Kingdom, bago mahanap ang lokasyon ng ancestor, ng mga mangkukulam, at mula roon, nakapasok na sila sa Pantheon Tomb. Muling lumitaw ang brimstone na ito. Gayunpaman, lumitaw ito sa hangin. Ang eksenang ito ay nakikita hindi lamang mula sa panig na ito. Maliban sa mga pansamantalang nasa likod ng daigdig, lahat ng lugar, halos lahat ng dako, ay mapagmasdan dito. Ano nga ba ito? Paano maaaring lumitaw ang isang matandang brimstone? Hindi kaya isang makapangyarihang eksperto sa panlabas na planeta ang nagbalik.
Hindi ito balita sa mga tao sa Earth. Ang kaalaman sa makajos na paglilinang ay matagal nang naging tanyag, at ang mga makajos na paaralan sa paglilinang ay umusbong, kahit na pinapalitan ang mga paaralang nakatuon sa pag-aaral ng kaalamang pangkultura, na may mga klaseng pangkultura na pinagsama sa kurikulum ng mga makajos na paaralan ng paglilinang. Ang sinaunang wika, ang katutubong wika ng Amerika, ay ginawa rin ng kinakailangang kurso. Ang Ingles ay unti-unting nawala sa kasaysayang yugto. Tinulak ni Autumn palayo ang babaeng nasa ibabaw niya. Tumayo siya at same time na sinabi, ang sitwasyon ay hindi maganda. Kuya, teacher, kinakabahan ako. Tumalo ng babae sa mga bisig ni Autumn, na makikita ang magandang mukha nito sa kanya. Si Autumn ay naging guro sa isang makajos na paaralan ng paglilinang, at ang babaeng lumabas upang makipaglaro sa kanya ay ang kanyang estudyante. Anong tamad? Ang sumunod na segundo. Maraming gininto ang ron ang umiikot mula sa Grimstone na iyon sa hangin, na sumasakop sa buong kalangitan, at ang lupa ay nairadiated din ng isang gintong kulay. Kasabay nito ang paglaki ng Grimstone. Tar-eret tar-eret. Boom boom boom. Sunod-sunod na tunog. Ang napakalaking Grimstone ay nagsimulang umikot ng dahan-dahan. Ang eksenang ito ay nasaksihan ng milyon-milyong tao sa buong mundo. Gayunpaman, ang kinalabasan ay hindi kasiya siya. Habang umiikot ang Grimstone, isang malakas na puwersa ng panuntunan ang lumitaw sa ibabaw nito, at pagkatapos, naramdaman ng lahat ng tao sa Earth na hinihigop ang kanilang mga katawan. Guro, lapitan mo ako. I'm going to get shocked. Tigaw pabalik ng babaeng estudyante ni Autumn. Ito ay nangyari sa lahat ng dako. Mayroong kahit na mga tao na lumipad mula sa lupa at pataas patungo sa napakalaking Grimstone na iyon. Sa sandaling ito, may tumalon, isang simbolo ng kamay ang itinapon sa langit. Ikaw ba yan, Senior Agatha? Nakilala agad ni Autumn ang taong lumipad bilang si Agatha. Hindi niya sinamahan si Agatha sa pag-alis nito. Hindi nagtagal ay lumiwanag sa liwanag ang kapaligiran. Iyon ang sinaunang hangganan na itinatag sa simula, na nasira noon, ngunit inayos ito ni Alex at ginamit ang Chi Universe's formation elements at ang Immortal Slaying Sword formation, na gumagana pa rin. Bang! Ang Porma Sayon at ang Grimstone ay naglalaban at nag-iingay. Till then. Hanggang sa muling kabanata. Dito sa ating channel. Kwentong Nobela. Mabuhay! Please like, share, and subscribe. Salamat po.